Ang cellphone. Matagal na itong tahimik. Isang mamahaling piraso ng teknolohiya na ngayon ay kasimbigat na lang ng isang bato. Walang tawag, walang text, walang kahit isang, "Sir, kumusta na po kayo?" Ang salitang Sir. Daan-daang beses itong naririnig ni Leandro Villaseñor araw-araw. Ngayon, naglaho na ito, kasamang nalibing sa bilyon-bilyong piso, sa mga nagtataasang gusali at sa respeto ng mga taong dating yumuyuko sa kanya. Maynila. Kuyapo. Hapon. Nakakapasong sikat ng araw. Ang pinaghalong amoy ng pawis, usok ng sasakyan, at basura. Isang mundong banyaga para sa lalaking nakaupo sa isang bangkong bato, suot ang kanyang gusot-gusot na Armani suit. Magdamag siyang hindi nakatulog. Bukas, haharap siya sa korte. Sa makalawa malamang sa kulungan. Hindi na siya tinatakot ng ideyang yon. Isang malamig na kawalan na lang ang nararamdaman niya. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao, isang pares ng pudpod na tsinelas ang huminto sa tapat mismo ng kanyang makintab pero maalikabok na sapatos. Inis na nag-angat ng tingin si Leandro, isang payatot na batang lalaki na ang balat ay nangingitim sa araw ang nakatingin sa kanya. Yakap nito ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, gamit para sa paglilinis ng sapatos. Pero hindi ito nagsalita para mag-alok ng serbisyo. Ang mga mata nito ay malinaw, puno lang ng pag-uusisa. Pagod po kayo? Simple lang ang tanong. Walang awa, walang panghuhusga. Isang tanong lang. Natigilan si Leandro. Sa loob ng maraming linggo ng interogasyon mula sa mga abogado at investigador, walang nagtanong sa kanya niyan. Tinanong nila kung saan niya itinago ang pera. Tinanong nila kung sino ang mga niloko niya. Tinanong nila kung nagsisisi siya. Pero walang nagtanong kung pagod na ba siya. Tumango na lang siya. Isang bahagyang tango, halos hindi mo mapapansin. Sapat na yon. Umupo ang bata sa tabi niya. Hindi na naghintay na anyayahan. "Ako po si Isko," sabi nito. "Ang lakas po ng ulan kagabi. Sa may simbahan po ako natulog. Okay lang po. May kasama akong matanda. Hinati ko po yung tinapay ko para sa kanya." Nanatiling tahimik si Leandro. Sanay siyang mag-utos, sanay siyang magsalita tungkol sa milyon-milyong transaksyon. Hindi siya sanay makinig sa kwento tungkol sa kalahating piraso ng tinapay. Nagsimulang manikip ang dibdib niya sa inis. Tatayo na sana siya at aalis. Pero may kung ano sa kalmadong boses ni Isko na pumigil sa kanya. Para sa bata, isa lang yung ordinaryong gabi. Isang maulang gabi, kalahating tinapay. Isang maliit na kabutihan. Para kay Leandro, ang nakaraang gabi ay isang gabi ng lagim, puno ng alak at ng mga multo ng katrayduran. "Mawawala na sa akin ang lahat," biglang lumabas sa bibig ni Leandro. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Kusang lumabas ang mga salita. Mapait. Pera, bahay, kalayaan. Nakinig si Isko ng mabuti. Itinagilid nito ang ulo na para bang sinusubukang intindihin ang mga salitang yon. At pagkatapos, nagsalita ito ng isang pangungusap na nagpabara sa lalamunan ni Leandro. "Kung ganun po, buhay pa ang puso niyo. Hindi pa po nawawala ang lahat. Puso." Idinikit ni Leandro ang palad sa kanyang dibdib. Tumitibok pa. Pero kailan pa ang huling beses na naramdaman niya ito? Ang sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay biglang nabasag. "Tingnan niyo, hindi ba si Villaseñor yan?" Malakas na sabi ng isang babae. "Siya nga yung scammer sa TV." Itinuro siya ng isa pang lalaki. Kaagad, isang maliit na grupo ng mga tao ang nagsimulang magkumpol sa paligid nila. Ang mga bulungan ay naging masasakit na akusasyon. "Magnanakaw, ganid, ibalik mo ang pera namin." Napayuko si Leandro. Ang yabang ng isang CEO ay naglaho, napalitan ng hubad na kahihiyan. Deserve niya ito. Alam niya. May kung sinong nagbato ng isang lukot na dyaryo sa paanan niya.
Bumukas ito at inilantad ang malaking headline, Villaseñor, haharap sa korte para sa pinakamalaking scam sa kasaysayan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang bagsik ng galit ng mga tao. Pero sa halip, isang maliit at nanginginig na boses ang narinig niya. Tigilan niyo siya! Nagmulat ng mata si Leandro. Nakatayo si Isko sa harap niya. Nanginginig ang maliit nitong katawan, pero nakadipa ang dalawang braso na parang isang marupok na panangga para sa naguhong milyonaryo. Pagod na siya. Hindi niyo ba nakikita? Sigaw nito, basag ang boses sa takot. Natigilan ang mga tao, nagulat sa ginawa ng bata. Ang galit nila ay tila napawi ng walang malay na katapangan nito. Nagtinginan sila, nagbulungan, at dahan-dahang nagsialisan, iniwan si Leandro at si Isko sa isang mabigat na katahimikan. Ang dangal ni Leandro Villaseñor, na binuo niya gamit ang pera at kapangyarihan, ay gumuho sa harap ng galit ng mga tao at ipinagtanggol ito ng isang batang tagalinis ng sapatos na walang-wala sa buhay. Nakatitig si Leandro sa payat na likod ni Isko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya alam ang sasabihin. Naramdaman na lang niya na may kung ano, na matagal nang tumigas sa loob niya, na biglang nabasag. Hindi umalis si Isko, hindi rin umalis si Leandro. Nanatili silang nakaupo sa bangko sa gitna ng unti-unting pagtahimik ng Quiapo habang lumalalim ang gabi. Walang nagsasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Nang sa wakas ay tumayo ang bata. Walang paalam. Nagsimula lang itong maglakad na parang laging may tiyak na pupuntahan at si Leandro na parang isang anino ay sumunod. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa gabing ito, ayaw niyang mapag-isa. O siguro dahil ang batang ito ang nag-iisang tao sa buong mundo na hindi tumingin sa kanya na para siyang isang halimaw. Dinala sila ng mga paa ni Isko sa tapat ng simbahan. Sa ilalim ng malaking arko nito, kung saan hindi sila aabutin ng posibleng ambon, inilatag ng bata ang isang piraso ng karton. Iyon ang kanyang kama. Iyon ang kanyang tahanan. Pinulot ni Isko ang isang maliit na kupas na rosaryo mula sa kanyang bulsa at nagsimulang magdasal ng pabulong. Pinanood siya ni Leandro mula sa malayo, nakatago sa dilim. Ang imahe ng isang batang kalye na natutulog sa sahig ng simbahan ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Bigla, ang gabi sa Quiapo ay naglaho at dinala siya ng kanyang isip sa nakaraan. Opisina, sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Makati. 10 taon na ang nakalipas. Nagtatawanan sila ni Arturo, ang kanyang matalik na kaibigan at mentor, habang hawak ang mga kopita ng mamahaling alak. Para sa atin, Leandro, sabi ni Arturo, itinaas ang kanyang kopita. Para sa Villaseñor del Rosario Corporation. Para sa atin? Sagot ni Leandro nakangiti. Totoo pa ang nangiti niya noon. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, Leandro, sabi ni Arturo habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa bintana. Ito ay tungkol sa pag-iwan ng isang pamana. Isang araw, kapag sapat na ang pera natin, itatayo ko ang pangarap ko. Isang foundation para sa mga batang tulad ng dati kong sarili. Napakunot ang noo ni Leandro. Ngayon lang nagkwento si Arturo tungkol sa kahirapan nito noon. Ngumiti si Arturo, isang matamis, ngunit malungkot na ngiti. Arturo's Haven ang ipapangalan ko. Isang lugar kung saan ang mga batang tulad ni Isko ay may bubong na masisilungan at pagkaing hindi kailangang hingin. Ang alaala ay nagbago, naging mas malamig, mas madilim. Boardroom, 5 taon na ang nakalipas. Anong ibig mong sabihin na i-dissolve mo ang foundation? Tanong ni Arturo, hindi makapaniwala. Leandro, kaluluwa ko ang nakapuhunan dyan. Tumingin sa kanya si Leandro ng walang emosyon. Wala na ang dating kaibigan.
Isang CEO na lang ang kaharap ni Arturo. Business is business, Arturo. Kailangan natin ang lupa. Isang high-end mall ang itatayo natin doon. Triple ang kikitain natin. Sabi ni Leandro, ang bawat salita ay kasing lamig ng yelo. Pero ang mga bata, may ibang bahay ampunan dyan. Sa araw na yon, hindi lang ang Arturo's Haven ang winasak ni Leandro. Winasak din niya ang pagkakaibigan nila at ang huling piraso ng kanyang konsensya. Isang malakas na ring ng cellphone ang pumunit sa nakaraan at nagbalik kay Leandro sa kasalukuyan. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang telepono. Umiilaw ang si screen. Ricardo calling. Ang bayaw niya. Si Ricardo, kapatid ng asawa niya. Saglit siyang nag-atubili bago sagutin. Hello? Bayaw, kumusta ka na? Ang boses ni Ricardo ay malambing, puno ng pekeng pag-aalala. Nakita kita sa balita. Grabe ang mga sinasabi nila. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami para sa'yo. Hindi nagsalita si Leandro. Alam niya ang laro ni Ricardo. Nakahanda na ba ang sasabihin mo bukas sa korte? Patuloy nito. Sinabi na sa'yo ng abogado ang dapat mong gawin. Di ba? Manahimik ka lang. Hayaan mong sila ang magtrabaho. Isang tao lang ang kailangang managot at hindi ikaw yon. Naramdaman ni Leandro ang paghigpit ng panga niya. Siya ang ginagawang pain. Ricardo, makinig ka, bayaw. Biglang nagbago ang tono ni Ricardo. Nawala ang lambing, napalitan ng isang bakal na babala. Alam kong pagod ka na. Marami kang iniisip. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Basta tandaan mo kung sino ang nag-aalaga sa ate ko at sa mga pamangkin ko. Bayaw, ayaw nating may mangyaring masama sa kanila. Di ba? Isang direktang pagbabanta. Naiintindihan mo ba ako, Leandro? Oo. Pabulong na sagot ni Leandro. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hininga. Good. Magpahinga ka na. Magiging maayos din ang lahat. Binaba ni Ricardo ang tawag. Nabitawan ni Leandro ang cellphone. Nahulog ito sa semento ng walang tunog. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Muli niyang ibinaling ang tingin sa natutulog na si Isko. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste, ang mukha ng bata ay nahaluan ng anino ng mukha ni Arturo. Ang inosenteng biktima ng kahapon at ang hindi inaasahang tagapagligtas ng kasalukuyan. Tinapos ni Leandro ang tawag at hinigpitan ang pagkuyom sa kanyang mga kamay hanggang sa mamuti ang mga ito. Nasa pagitan siya ng dalawang nag-uumpugang bato, ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Hindi na malaya ni Leandro ang paglipas ng oras. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nagbigay daan sa kulay abong sinag ng bukang liwayway. Nagsimula ng magising ang Quiapo, ang mga tunog ng mga nag-aayos ng paninda at ang mga unang biyahe ng diip ay unti-unting pumalit sa katahimikan. Pero si Leandro ay nanatili doon, isang estatwa ng kalungkutan sa isang bangkong bato. Isang maliit na kaluskos ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nagising na si Isko. Kinusot-kusot nito ang kanyang mga mata. At ang unang nakita niya ay ang lalaking nakaupo pa rin sa kabilang dulo ng bangko. Nagulat ito. Hindi pa po kayo umuuwi? Tanong ng bata. Ang boses ay bahagyang paos pa. Dahil sa pagtulog, umiling lang si Leandro. Saan pa siya uuwi? Ang mansyon niya ay isa na lang malaking bahay, hindi tahanan. Tumayo si Isko at pinagpagan ang kanyang damit. Mula sa bulsa ng kanyang shorts kinuha nito ang isang supot na papel. Sa loob, may kalahating piraso pa ng pandesal mula sa tinapay na ibinigay sa kanya kagabi. Walang pag-aalinlangan, inilahad ito ni Isko kay Leandro. Gutom na po kayo, sigurado. Hati po tayo. Tinitigan ni Leandro ang pandesal. Isang simpleng pagkain na inaalok ng buong katapatan. Kailan ang huling beses na may nag-alok sa kanya ng pagkain na walang hinihintay na kapalit? Naalala niya ang mga mararangyang hapunan, ang mga business lunch,
kung saan ang bawat subo ay may katumbas na pabor o kontrata. Dahan-dahan niyang tinanggap ang tinapay. Pakiramdam niya ay hindi ito karapat-dapat sa kanya. "Salamat, Isko," sabi niya, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang sarili niyang boses na walang bahid ng pag-uutos o pagmamataas. Kinain nila ang pandesal sa katahimikan. Para kay Isko, isa lang iyong almusal. Para kay Leandro, para iyong isang komunyon. Nang maubos ang tinapay, iniligpit na ni Isko ang kanyang karton. Oras na para magtrabaho. Ngunit bago ito umalis, humarap itong muli kay Leandro. May pag-aalangan sa mga mata nito. "Bago po ako umalis," nagsimula itong magsalita. Medyo nahihiya. "May gusto po sana akong hilingin." Inasahan ni Leandro na hihingi ito ng pera. Handa na niyang kunin ang kanyang wallet, ang natitirang laman nito. Ibibigay niya ang lahat, pero hindi pera ang hiniling ng bata. "Pwede ko po ba kayong yakapin?" tanong ni Isko. Halos pabulong na. Sabi po kasi ng nanay ko noon, kapag malungkot ang isang tao, ang isang yakap daw po ay nakakagaan ng pakiramdam. Natigilan si Leandro. Isang yakap. Sanay siyang pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sanay siyang makipagkamay sa mga politiko at mga banyagang investor. Pero ang yakapin ang isang tao ng walang anumang motibo. Kailan ang huli niyang ginawa iyon? Hindi na niya matandaan kung paano. Nakita ni Isko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Leandro. Ngumiti ito ng bahagya. "Okay lang po kung ayaw niyo. Aalis na po ako." Tumalikod na ang bata. "Sandali," sabi ni Leandro. Ang boses ay nagmula sa isang lugar sa kaibuturan niya na matagal na niyang kinalimutan. Humarap muli si Isko. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang tumayo si Leandro. Lumuhod siya sa isang tuhod para maging kapantay ng bata. Ang mamahalin niyang pantalon ay sumayad sa maruming semento ng Quiapo, ngunit wala na siyang pakialam. Itinaas niya ang kanyang mga braso. Naintindihan ito ni Isko. Lumapit ito at yumakap sa malaking katawan ni Leandro. Naramdaman ni Leandro ang payat na mga braso ng bata na pumulupot sa kanyang leeg. Ang init ng katawan nito, ang amoy ng araw at kalye. Isang bagay na totoo, isang bagay na dalisay, at sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay gumuho. Ang takot, ang kahihiyan, ang galit, ang pagsisisi. Lahat ng yon ay bumuhos mula sa kanya sa anyo ng mga luhang hindi na niya napigilan. Niyakap niya ng mahigpit ang bata at humagulgol sa balikat nito. Hindi siya umiiyak dahil sa takot na makulong. Umiiyak siya dahil sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang tao ulit siya. Hindi nagsalita si Isko, niyakap lang siya nito pabalik hanggang sa humupa ang kanyang pag-iyak. Nang bumitaw si Leandro, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Isko, ang kanyang mga mata ay namumula. Ngunit may bagong liwanag na ngayon. Hindi na siya ang lalaking nakaupo sa bangko kanina. Ang paghuhukom sa Quiapo ay tapos na. Ngayon, handa na siyang harapin ang paghuhukom ng batas. Tumayo siya. Pakiramdam ay mas magaan kaysa dati. May desisyon na siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. May basag na ang screen, ngunit gumagana pa. Hinahanap niya ang numero ng kanyang abogado. "Salamat, Isko," sabi niya ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang salita ay may bigat ng 1,000 pasasalamat. "Salamat." Ngumiti lang ang bata bago tumakbo papalayo para simulan ang kanyang araw. Pinanood siya ni Leandro hanggang sa maglaho ito sa gitna ng mga tao. Pagkatapos ay itinapat niya ang cellphone sa kanyang tainga. "Hello? Attorney De Castro?" sabi ni Leandro nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. "Kansilahin mo lahat ng naunang testimonya. Iba na ang sasabihin ko."
Sasabihin ko ang totoo. Ang silid ay maliit at walang bintana. Amoy luma at mamahaling papel. Ang amoy ng batas. Sa tapat ni Leandro ay si Attorney Alfonso de Castro, isang lalaking sanay manalo. Ngunit ngayon ay mukhang matatalo sa sarili niyang kliyente. Leandro, nakikiusap ako sa'yo, sabi ng abogado. Halos magkalat ang mga papeles sa lamesa sa pagmamadali. This is legal suicide. Itatapon mo ang lahat. Ang plano ay simple. Manahimik ka, aminin ang di gaanong mabigat na kasalanan at hayaan mong ang mga ebidensya ang magturo. Sa iba, makukulong ka, oo. Pero saglit lang. Kalmado si Leandro. Ang katahimikan niya ay lalong nagpanerbiyos sa kanyang abogado. Hindi na yon ang plano, Alfonso, mahinahon niyang sabi. Anong nangyari sa'yo? Kahapon lang, handa kang gawin ang lahat para makatakas dito. Ngayon, para kang ibang tao. Hinilot ni Attorney De Castro ang kanyang sentido. Huwag mong sabihing dahil ito sa kung anong nangyari sa'yo sa labas. Hindi sumagot si Leandro. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ni Isko, ang isang yakap, ang isang pangako sa sarili. Tapos na ang pag-uusap na ito. Sabi ni Leandro, tumayo. Gagawin ko ang dapat, hindi para manalo, kundi para maging tama. Halos masuka si Attorney De Castro sa frustrasyon. Hindi ka mananalo sa pagiging tama, Leandro. Matatalo ka lang. Pero hindi na nakinig si Leandro. Lumabas na siya ng silid, kasama ang mga bantay, patungo sa courtroom. Ang pasilyo ay parang isang entablado ng sirko. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat. Ang mga tanong ng media ay parang mga bala na ibinabato sa kanya. Binaliwala niya ang lahat ng yon. Pagpasok niya sa loob ng korte, isang alon ng ingay at galit ang sumalubong sa kanya. Nakita niya sila, ang mga mukha ng mga taong nawalan ng pera, mga empleyadong nawalan ng trabaho, mga pamilyang nasira dahil sa kasakiman niya. Bawat tingin ay isang matalim na kutsilyo. Dati, hindi niya ito iindahin. Ngayon, tinanggap niya ang bawat saksak bilang bahagi ng kanyang parusa. Umupo siya sa kanyang pwesto. Doon, sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Ricardo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Ricardo ay nakangiti, isang nangiti ng tagumpay at pagmamaliit. Isang nangiting nagsasabing, tapos ka na. Ako na ang panalo. Ngunit sa halip na pagkatakot, ang nakita ni Ricardo sa mga mata ni Leandro ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Kapayapaan at determinasyon. Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Ricardo. Ang digmaan sa pagitan nilang dalawa ay tahimik na nagsimula sa isang tinginan. Nagsimula ang paglilitis. Ang taga-usig ay nagpresenta ng mga ebidensya. Sunod-sunod, mga dokumento, mga testimonya, mga bank records. Ipininta nila ang isang larawan ni Leandro Villaseñor, isang henyo sa negosyo ngunit isang halimaw na walang puso. Ang utak ng isang sindikato na nagpabagsak sa libo-libong buhay para lang sa sarili niyang kapakanan. Sa bawat akusasyon, si Attorney De Castro ay napapangiwi, hinihintay ang reaksyon ni Leandro. Ngunit si Leandro ay nanatiling tahimik. Nakaupo lang siya ng tuwid, nakatingin sa kawalan na para bang ibang tao ang pinag-uusapan. Ang kalmadong kilos na ito ay nagpalito hindi lang sa kanyang abogado, kundi pati na rin kay Ricardo, na nagsimula ng kabahan. Bakit hindi siya natitinag? Anong binabalak niya? Sa lahat ng ebidensyang ito, pagtatapos ng taga-usig, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw na si Mr. Leandro Villaseñor ang dapat managot sa krimeng ito. Tumahimik ang lahat. Ang atensyon ay bumaling sa hukom. Itinuktok ng hukom ang kanyang martilyo. Mr. Villaseñor, tumayo po kayo. Tumayo si Leandro. Ang buong silid ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Sa harap ng mga paunang ebidensya, tinatanong ka ng korteng ito, sabi ng hukom.
Ang boses ay seryoso. Inaamin mo ba ang iyong pagkakasala o hindi? Katahimikan. Lahat ng mata nasa kanya. Ang mga kamera ay nakatutok. Ang hininga ng lahat ay tila nahinto. Huminga ng malalim si Leandro. Tumingin siya ng diretso sa hukom, hindi sa taga-usig, hindi kay Ricardo, sa batas. Your Honor, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Mayroon po akong ibang testimonya. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong korte. Maging ang mga reporter na kanina'y nagkakagulo ay natigilan. Ang mga kamera nila'y nakatutok, naghihintay. Ang pahayag ni Leandro ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang nasasakdal ay maaaring umakyat sa witness stand. Utos ng hukom. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng parehong pag-usisa at pagkabahala. Naglakad si Leandro patungo sa unahan. Bawat hakbang niya ay may bigat, hindi ng pagkakasala, kundi ng isang desisyon. Hindi na siya ang CEO na naglalakad sa marmol na sahig ng kanyang opisina. Isa na siyang taong handang sunugin ang sariling mundo para lang lumabas ang katotohanan. Umupo siya at nanumpa. Tumingin siya sa taga-usig, sa hukom at sa mga taong naroroon. Your Honor, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Inaamin ko po ang aking pagkakasala. Naging sakim ako. Naging bulag ako sa pera. At sa aking kasakiman, may mga taong nasaktan at naloko ako. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Atchunilo de Castro ay napapikit na para bang sinasaksak siya. Si Ricardo naman ay bahagyang ngumiti. Ito na, iniisip niya. Aaminin na niya ang lahat. Nagsimula ang lahat ng ito sa isang pangarap. Pagpapatuloy ni Leandro, ang boses niya ay biglang lumambot. Ang pangarap ng aking kaibigan at mentor, si Arturo del Rosario. Sa pagbanggit ng pangalan, isang babae sa hanay ng mga biktima ang napahikbi, ang byuda ni Arturo. Trinaydor ko siya, diretsong sabi ni Leandro. Inagaw ko ang kumpanyang sabay naming itinayo. At ang pinakamasakit sa lahat, winasak ko ang kanyang pangarap, ang Arturo's Haven, isang foundation para sa mga batang kalye. Tumingin si Leandro sa direksyon ni Ricardo. Ang ngiti sa labi ng kanyang bayaw ay unti-unting nawala. Hindi ito ang inaasahan niyang testimonya. Ginawa ko ang lahat ng iyon, sabi ni Leandro. Ang boses ay tumigas. Pero hindi ako nag-iisa sa kasakiman na ito. Lahat ng mata ay sumunod sa tingin ni Leandro, papunta kay Ricardo, na ngayon ay namumutla na. Ang buong scam na ito, ang buong plano para lokohin ang mga investor, ay hindi ko ideya. Oo, naging kasangkapan ako. Pero ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang taong pinagkatiwalaan ko, ang aking bayaw, si Mr. Ricardo Sandoval. Isang malakas na, ano? Ang umalingaw-ngaw. Galing ito sa kapatid ni Ricardo, ang asawa ni Leandro. Sinunggaling, biglang sigaw ni Ricardo, napatayo. Ang kanyang kalmadong imahe ay nabasag, napalitan ng isang mukha ng purong gulat at galit. Nagsisinungaling siya para iligtas ang sarili niya. Katahimikan. Sigaw ng hukom. Malakas na ipinukpok ang kanyang martilyo. Umupo ka, Mr. Sandoval. Your Honor, mayroon po akong pruweba, sabi ni Leandro. Hindi inaalis ang tingin kay Ricardo. Sumenya siya kay Attorney de Castro na kahit litong-lito ay sumunod. Iniabot nito ang isang maliit na USB drive sa court clerk. Ito po ay isang recording ng pag-uusap namin ni Ricardo. 2 linggo bago ako arestuhin. Isinaksak ng clerk ang drive. Pagkatapos ng ilang sandali ng teknikal na pag-aayos, isang boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Ricardo. Madali lang to, bayaw. Sabi ng boses sa recording, puno ng kumpiyansa at pagmamayabang. Kapag pumutok na to, lahat ng ebidensya sa'yo nakaturo.
Ikaw ang haharapin nila. Pero huwag kang mag-alala. Maglalagay tayo ng AVAIL-ABLE fund para sa pamilya mo. AVAIL-ABLE. Ilagay natin lahat ng sisi kay Leandro. Walang makakaalam. Manahimik ka lang. At magiging maayos ang lahat. Napatayo ang lahat. Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Tigilan niyo yan. Illegal yan. Sigaw ni Ricardo. Ang muka ay pulang-pula na sa galit at takot. Sinubukan niyang lumapit, pero pinigilan siya ng mga security. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom, paulit-ulit na ipinupukpok ang martilyo. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo lang si Leandro sa witness stand. Walang tagumpay sa kanyang dibdib. Isang mabigat na paglaya lang. Nagawa na niya ang tama. Nang bahagyang humupa ang ingay, ibinigay ng hukom ang kanyang utos. Ang korteng ito ay nag-uutos na imbestigahan si Mr. Ricardo Sandoval bilang primary suspect. Isailalim siya sa kustodya ng pulisya. Habang kinakaladkad ng mga gwardya si Ricardo papalabas, nagpupumiglas ito at sumisigaw. Hindi pa tayo tapos, Leandro. Pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mo to. Pinanood siya ni Leandro hanggang sa mawala ito sa pinto. Pagkatapos, iginala niya ang kanyang paningin sa mga taong naroroon. Hinanap niya ang mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ito. Si Elena. Nakatayo, nanginginig. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Hindi sa galit, hindi sa awa, kundi sa purong lagim at kawalan ng paniniwala. Ang asawa niya ay naglantad sa sarili niyang kapatid bilang isang kriminal. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Leandro. Nanalo siya sa korte, pero baka ngayon pa lang nagsisimula ang tunay na digmaan. Ang digmaan para sa kanyang pamilya. Ang holding cell ay malamig at kulay abo. May isang bakal na kama at isang maliit na lamesa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Leandro ng kapayapaan. Isang mapait na kapayapaan, pero kapayapaan pa rin. Tapos na. Nasabi na niya ang totoo. Kahit ano pa ang mangyari, malinis na ang kanyang konsensya. Ang tunog ng mga yabag at pagbukas ng rehas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Attorney De Castro, pero iba ang itsura nito ngayon. Wala na ang inis. Napalitan ng isang pagod at maawaing tingin. May dala itong isang nakatuping dyaryo. Alfonso, bati ni Leandro. May balita na ba? Mayroon, Leandro. Sagot ng abogado, ang boses ay mababa. Pero, hindi maganda. Inilapag ni Attorney De Castro ang dyaryo sa lamesa. Hindi ito isang broadsheet na pangnegosyo. Isa itong tabloid, ang uri ng babasahin na may malalaki at magugulong litrato. Kinabahan si Leandro. Dahan-dahan niyang kinuha ito at binuklat. Ang headline ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa sampal ng isang tao. Isang malaking litrato ni Elena, ang asawa niya. Noong mas bata pa ito, katabi ng mga salitang nakasulat sa dugo. Asawa ni Villaseñor, na baliw noon, pamilya, may tinatagong lihim. Nanlamig ang buong katawan ni Leandro. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang dyaryo na para siyang napaso. Ang tinutukoy ng balita ay ang panahon ng matinding depresyon na pinagdaanan ni Elena pagkatapos nitong makunan sa kanilang pangalawang sanay anak. Isang sikreto na silang dalawa lang at ang pamilya ni Elena ang nakakaalam. Isang sikretong ginamit ni Ricardo na parang lason. Si Ricardo, bulong ni Leandro, ang boses ay basag. Ang ahas na sinubukan niyang durugin ay nakakagat pa pala bago mamatay. Hindi siya ang sinaktan, ang pamilya niya, ang kanyang asawa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay naging abo, napalitan ng isang nagngangalit na sakit at pagsisisi. Naging tama ako.
Pero anong halaga? Sigaw ng isip niya. Sinira ko sila. Ipinain ko ang asawa ko, ang mga anak ko, sa mga aso ng media para lang sa sarili kong konsensya. Mas masahol pa ako kay Ricardo. Pinulot niya ang dyaryo at galit na nilamukos ito sa kanyang mga kamay. Isang walang silbing kilos para alisin ang sakit. Tumawag si Elena. Sabi ni Attorney De Castro, iniiwasan ang tingin ni Leandro. Gusto ka raw niyang makausap. Ang puso ni Leandro ay parang binibiyak. Iyon ang tawag na pinakakinatatakutan niya. Dinala ng isang gwardiya ang telepono. Nanginginig ang kamay ni Leandro nang abutin niya ito. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Elena? Isang mahinang hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Bawat tunog ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Leandro, ang mga bata, sabi ni Elena sa gitna ng pag-iyak. Ayaw nilang pumasok sa eskwela. Pinagtatawanan sila. Sinasabi nila na ang nanay nila ay baliw. Elena, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na sabi ni Leandro. Wala nang ibang masabi. Hindi mo kasalanan. Alam ko, sabi ni Elena. At ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Pero, ang sakit, Leandro. Ang sakit-sakit. Natapos ang tawag. Ibinalik ni Leandro ang telepono sa gwardiya. Ang katahimikan sa selda ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan sa korte kanina. Umupo siya sa kama. Ipinatong ang kanyang mga siko sa tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang tagumpay niya sa korte ay naging pinakamatinding pagkatalo niya sa buhay. Mas nag-iisa pa siya ngayon kaysa noong nakaupo siya sa bangko sa Quiapo. Noon, wala siyang pinoprotektahan. Ngayon, natanto niyang sinira niya ang mismong mga taong gusto niyang iligtas. Pagkatapos ng ilang oras na parang walang katapusan, muling bumukas ang rehas. Villaseñor, may bisita ka, sabi ng gwardiya. Hindi nag-angat ng tingin si Leandro. Sabihin mo kay attorney, bumalik na lang siya bukas. Hindi po abogado, sir, sabi ng gwardiya. Asawa niyo po. Biglang nag-angat ng tingin si Leandro, gulat. Nakatayo sa bukana ng selda si Elena. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pula sa kaiiyak, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang tingin ay matatag. Hindi siya naparoon para lang umiyak. Kailangan nating mag-usap, Leandro. Ang silid para sa mga bisita ay walang kaluluwa. Isang mahabang lamesa na gawa sa bakal ang naghihiwalay sa kanila at isang makapal na salamin ang tila nagpapalamig pa lalo sa hangin. Umupo si Leandro habang si Elena ay nasa kabilang panig. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa, dalawang estranghero na minsan ay naging iisa. Si Elena ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit, Leandro? Tanong niya ang boses. Ay mahinahon ngunit may bigat ng isang bundok. Hindi ito isang tanong ng galit. Ito ay isang tanong na naghahanap ng pag-unawa. Bakit mo ginawa iyon? Alam mong sisirain tayo ni Ricardo. Tumingin si Leandro sa kanyang mga kamay na nakapatong sa malamig na bakal. Dahil kailangan kong gawin ang tama, Elena. Kahit isang beses lang sa buhay ko. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang legal na bersyon, kundi ang bersyon ng kanyang kaluluwa. Ikinuwento niya ang gabi sa Quiapo, ang pakiramdam ng pagiging basura, ang kawalan ng pag-asa. Ikinuwento niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Isko, na nagtanong kung pagod na ba siya. Ikinuwento niya ang kalahating pandesal at ang isang yakap na bumasag sa lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Lahat ng yaman natin, Elena, sabi niya. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata ay puno ng luha. Lahat ng iyon, itinayo sa pagkakanulo ko kay Arturo. Itinayo sa pundasyon ng isang winasak na pangarap para sa mga bata. Naging mayaman tayo sa pera.
Pero naging pulubi tayo sa kaluluwa at hindi ko na kayang mabuhay ng ganoon. Nakikinig lang si Elena. Walang reaksyon ang kanyang mukha, ngunit ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa, isang sakit na mas malalim pa kaysa sa takot na makulong. Ito ang sakit ng isang taong sa wakas ay nakita ang sarili sa salamin at kinasuklaman ang nakita. Nang matapos si Leandro, isang mahabang katahimikan ang muling namagitan. "Pinapatawad kita, Leandro," sabi ni Elena sa wakas. Ang bawat salita ay mabigat at pinag-isipan. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Leandro, pero agad itong nawala sa sumunod na sinabi ni Elena. "Pinapatawad kita sa ginawa mo sa korte. Naiintindihan ko na ngayon." Pero huminto siya, huminga ng malalim. Pero baka hindi na natin maibabalik pa ang dati. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Leandro. "Anong ibig mong sabihin?" Maingat na inilabas ni Elena ang isang puting sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lamesa at dahan-dahang itinulak palapit sa salamin. Sa panig ni Leandro, annulment papers, nakapirma na. "Para ito sa mga bata, Leandro," sabi ni Elena. Ang boses ay nanginginig na. Kailangan nila ng kapayapaan. Kailangan nilang makalayo sa pangalang Villaseñor, sa iskandalo, sa kahihiyan. Kailangan nilang magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan hindi sila huhusgahan dahil sa mga kasalanan ng kanilang ama. Tinitigan ni Leandro ang sobre. Ang puting papel na yon, ang naging simbolo ng lahat ng nawala sa kanya. Kalayaan, pera, at ngayon, pamilya. "Elena, pakiusap." "Mahal kita, Leandro." Pinutol siya ni Elena. At sa mga salitang iyon, narinig ni Leandro ang katotohanan at ang pamamaalam. "Palagi kitang mamahalin, pero tapos na tayo. Ito na ang pinakamabuting paraan para sa lahat." Tumayo si Elena. Hindi na niya muling tiningnan si Leandro. Naglakad siya papalabas ng silid. Ang bawat hakbang ay isang pagputol sa tali na nag-ugnay sa kanila sa loob ng 20 taon. Naiwan si Leandro, nakatitig sa sobre. Hindi niya ito kinuha. Hindi niya ito kailangang basahin. Ang pagsasara ng pinto ay sapat na. Iyon ang tunog ng pagtatapos ng kanyang dating buhay. Bumalik siya sa kanyang selda na parang isang kaluluwang walang katawan. Humiga siya sa bakal na kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Wala ng galit, wala ng takot, wala ng pagsisisi. Isang malawak, nakakabinging kawalan na lang. Nawala na ang lahat. Araw ng paghatol. Muling napuno ang korte, ngunit iba na ang hangin. Wala na ang galit na parang sirko. Napalitan ito ng isang taimtim na pag-aabang na parang nanonood ng huling akto ng isang trahedya. Si Ricardo ang unang tinawag. Hindi na siya ang aroganteng negosyante na nakita ni Leandro noon. Ang buwan na ginugol niya sa kulungan ay pumawi sa kanyang kumpiyansa. Siya ay payat, gusgusin, at ang mga mata niya ay puno ng pait. Nang basahin ng hukom ang hatol, guilty sa lahat ng kaso, wala nang sigaw ng pagprotesta. Isang tahimik na pagbagsak lang ng mga balikat. Ngunit nang dalhin na siya papalabas ng mga gwardya, dumaan siya malapit kay Leandro. Huminto siya sandali. "Hindi ka nanalo, Villaseñor," bulong ni Ricardo. Ang boses ay puno ng lason. "Pareho tayong talo. Tandaan mo yan." At pagkatapos ay dinala na siya palayo. Isang anino na lang ng dating kapangyarihan. Sunod, si Leandro na. Tumayo siya. Ang kanyang suit ay simple lang. Isang hiram mula sa kanyang abogado. Wala na ang Armani. Wala na ang Rolex. Siya na lang. "Mr. Leandro Villaseñor," sabi ng hukom, "bago ipataw ng korteng ito, ang iyong hatol, mayroon ka bang nais sabihin?" Hindi tumingin si Leandro sa hukom. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin sa mga taong naroroon. Nakita niya ang byuda ni Arturo
Nakaupo sa unahan, nakita niya ang mga dating empleyado, ang mga mukha ng mga taong winasak niya. Huminga siya ng malalim. Wala po akong idadahilan, Your Honor. Nagsimula siya. Ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Lahat ng bintang laban sa akin ay totoo at marami pang iba na hindi nabanggit dito. Tumingin siya ng diretso sa byuda ni Arturo. Sa inyo, Ginang del Rosario, at sa alaala ni Arturo, sabi niya, at sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang boses. Wala pong kapatawaran ang ginawa ko. Inagaw ko hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati ang kanyang pangarap. Ipinagkait ko sa maraming bata ang tulong na dapat sana ay para sa kanila. At habang buhay ko pong pagsisisihan yon. Napaiyak ang ginang. Sa tabi niya, ang kanyang anak na lalaki ay tumango ng bahagya kay Leandro. Isang senyas ng pagtanggap na hindi niya inaasahan. Nagpatuloy si Leandro, bumaling muli sa hukom. Dahil po dito, Your Honor, bago niyo ibigay ang hatol, nais ko pong ipaalam sa korteng ito na ang lahat ng natitira kong legal na ari-arian, lahat ng hindi bahagi ng ninakaw kong pera, ay inilalaan ko na para muling itayo ang Arturo's Haven. Ito po ay nakasulat na sa aking huling habilin at kasunduan sa aking abogado. Ito lang ang tanging paraan para mabigyan ko ng kahit kaunting hustisya ang pangalan ng aking kaibigan. Isang bulungan ng pagkamangha ang kumalat sa silid, maging ang hukom ay tila natigilan. Handa na po akong pagbayaran ng aking mga kasalanan. Pagtatapos ni Leandro, umupo siya. Tahimik ang lahat. Tumikhim ang hukom. Binasa ang huling papel. Sa iyong pag-amin at pagpapakita ng pagsisisi, isinasaalang-alang ito ng korte, sabi ng hukom. Ngunit ang batas ay batas. Dahil sa bigat ng iyong mga krimen, si Mr. Leandro Villaseñor ay hinahatulan ng 20 taon na pagkakakulong. 20 taon, isang buhay. Ngunit si Leandro ay hindi natinag. Tumango lang siya, isang tango ng pagtanggap. Habang pinoposasan na siya ng mga gwardiya, sa huling pagkakataon, iginala niya ang kanyang mga mata sa mga tao. Hinahanap niya, hindi niya alam kung ano. At doon, sa may bandang likuran, malapit sa pinto, nakita niya ito. Isang pamilyar na mukha. Isang payat na batang lalaki, medyo tumangkad na, nakasuot ng malinis na t-shirt. Nakatayo ito roon, tahimik na nanonood. Si Isko. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng maraming tao. Hindi awa ang nakita ni Leandro sa mga mata ng bata. Hindi rin panghuhusga. Ang nakita niya ay isang maliit at nauunawaang ngiti. At habang dinadala na siya papalabas, papalayo sa kanyang dating buhay at papasok sa isang mahabang kadiliman, ang ngiting iyon ang nagsilbing liwanag na dala-dala niya. Ang buhay sa loob ng bilangguan ay may sariling ritmo. Paulit-ulit na mga araw na sinusukat hindi sa orasan, kundi sa tunog ng mga sirena, sa bilang ng mga pagkain, at sa unti-unting paghupa ng pag-asa sa mga mukha ng mga bagong dating. Sa unang taon, si Leandro ay isang anino. Hindi siya nakikisalamuha. Ginigawa niya ang anumang iniuutos sa kanya. Paglilinis, pagtatrabaho sa kusina, nang walang reklamo. Ang tanging kanlungan niya ay ang maliit na silidaklatan ng bilangguan. Nagbasa siya. Nagbasa siya na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy. Isang araw, binigyan siya ng gwardiya ng isang sobre. May sulat ka, Villaseñor, sabi nito. Walang interes. Nagtaka si Leandro. Wala na siyang inaasahang sulat mula sa kahit sino. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay malaki at hindi pantay-pantay. Sulat ng isang bata na nagsisimula palang matuto. Mahal na Tito Leandro, ako po si Isko. Kumusta na po kayo? Ako po, okay lang. Nakatira na po ako sa Arturo's Haven. Ang ganda po dito. May sarili na po akong kama.
May 3 unan. Ang sarap po ng pagkain. Nag-aral na po ako. Grade 3 na po ako. Sabi ni teacher, magaling daw po ako sa math. Paborito ko po yun. Sana po okay lang kayo dyan. Pinagdadasal ko po kayo palagi. Lubos na gumagalang, isko sa ilalim ng sulat ay may isang drawing, isang stick figure ng isang lalaki na nakangiti. At sa tabi nito ay isang malaking bahay na may araw sa itaas. Niyakap ni Leandro ang sulat. Sa loob ng malamig at kulay abong selda, ang sulat na yon ay isang bintana ng kulay at init. Nagsimula siyang sumulat pabalik. At doon nagsimula ang kanilang palitan ng liham. Ang mga sulat na ito ang naging tulay ni Leandro sa mundo sa labas. Isang mundong patuloy na umiikot kahit na ang sa kanya ay huminto. Sa mga sulat ni Isko, nasubaybayan ni Leandro ang kanyang paglaki. Tito Leandro, nanalo po kami sa basketball. Ako po ang nakashoot ng huling bola. Nagdrawing po ako ng ibon. Sabi po ni teacher, ito raw po ay simbolo ng kalayaan. Para po sa inyo ito. Nakatanggap po ako ng medalya sa school. First honor po. Sana po nandito kayo. Bawat sulat ay isang patak ng buhay na pumupuno sa natutuyot na balon ng kanyang pagkatao. Samantala, nagbago rin si Leandro. Mula sa pagiging anino, nagsimula siyang magsalita. Nagturo siya ng basic math at pagbasa sa mga kapwa niya bilanggo na hindi marunong. Tumulong siya sa pag-aayos ng mga libro sa aklatan. Hindi niya ito ginawa para sa good conduct. Ginawa niya ito dahil natagpuan niya ang isang bagong uri ng halaga. Ang halaga ng pagtulong sa iba, isang bagay na ipinagkait niya sa labas. Si Attorney De Castro ay regular na bumibisita, hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Ikinukwento nito ang progreso ng Arturo's Haven. Naging matagumpay ito, isang modelo para sa ibang mga foundation. Maraming bata na ang natulungan. Alam mo, Leandro, sabi ng abogado isang araw, marami kang sinirang buhay noon, pero ngayon, sa ginawa mo, mas marami kang binubuong buhay. Lumipas ang 10 taon. Isang umaga, ipinatawag si Leandro sa opisina ng warden. Villaseñor, sabi ng warden, habang binabasa ang isang opisyal na dokumento. Dahil sa iyong magandang asal, sa iyong kontribusyon sa komunidad dito sa loob, at sa rekomendasyon ng parole board, ang iyong sentensya ay pinaikli. Malaya ka na. Parang nabingi si Leandro. Malaya. Isang salita na halos kinalimutan na niya ang kahulugan. Nang araw na yon, ibinalik sa kanya ang kanyang mga damit. Ang gusgusing Armani suit na suot niya 10 taon na ang nakalipas, na ngayon ay malinis na. Isinuot niya ito. Maluwag na ito sa kanya. Binuksan ng gwardiya ang malaking bakal na tarangkahan. Humakbang si Leandro palabas. Sinalubong siya ng sikat ng araw. Napapikit siya sa silaw na matagal na niyang hindi naranasan. Nakatayo siya sa labas ng bilangguan. Isang estranghero sa sarili niyang mundo. Wala siyang pera. Wala siyang pamilyang naghihintay. Wala siyang matutuluyan. Ngunit hindi siya natatakot. Hindi na. May isa siya ng lugar na gustong puntahan. Ang Arturo's Haven ay hindi magarbo. Simple lang ito. Isang malinis at malawak na gusali na napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. May mga batang naglalaro sa damuhan. Ang tunog ng kanilang mga tawanan ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Leandro. Sa loob ng 10 taon, nag-aalangan siyang pumasok sa tarangkahan. Ito ang lugar na itinayo mula sa kanyang pagsisisi. Pakiramdam niya ay isa siyang multo na bumabalik sa pinangyarihan ng isang krimen. Isang babae ang lumapit sa kanya. Sir, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Hinahanap ko lang sana si Isko, sabi ni Leandro. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Dito pa ba siya? Ngumiti ang babae. Si Isko po? Oo naman. Teka lang po at tatawagin ko. Pumasok ang babae sa loob. Naiwan si Leandro sa hardin. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Paano kung iba na si Isko? Paano kung galit ito sa kanya? Paano kung, Tito Leandro?
Isang boses ang tumawag mula sa kanyang likuran. Isang boses na mas malalim, mas matatag, ngunit pamilyar pa rin. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon ang isang binatilyo. Matangkad, malusog, at nakasuot ng uniforme ng high school. Ang payat na katawan ay napalitan ng malakas na pangangatawan. Ngunit ang mga mata ay pareho pa rin. Malinaw, tapat at puno ng kabutihan. Hindi nagsalita si Leandro. Hindi niya kaya. Ang lahat ng salitang inihanda niya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Si Isko ang unang ngumiti. Isang nangiting malawak at totoo. Sabi ko na nga ba, darating ka? Sabi ni Isko. Naglakad ito palapit kay Leandro. Walang pag-aalinlangan. Walang pagkailang. Huminto ito sa harap niya. Hindi nila kailangan ng mga salita. Ang 10 taon ng mga liham, ng mga drawing, ng mga panalangin ay nagsalita para sa kanila. Itinaas ni Isko ang kanyang mga braso at niyakap ang matandang lalaki na minsan niyang natagpuan na wasak sa isang bangko sa Quiapo. Sa pagkakataong ito, si Leandro ang yumakap pabalik ng mahigpit. Hindi na ito ang yakap ng isang taong nalulunod. Ito ang yakap ng isang taong nakauwi na. Isinubsob ni Leandro ang kanyang mukha sa balikat ng binata. At muli, tulad ng 10 taon na ang nakalipas, umiyak siya. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay luha ng pasasalamat, ng kaluwagan, ng purong kagalakan. Nang sa wakay ay kumalas sila sa yakap, pinunasan ni Leandro ang kanyang mga luha. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Binata ka na, Isko. Sabi niya, tumanda na rin po kayo, tito. Pabirong sagot ni Isko. Nagtawanan sila. Naglakad-lakad sila sa hardin. Ikinuwento ni Isko ang kanyang mga pangarap. Gusto niyang maging isang social worker para matulungan ang mga batang tulad niya noon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga grado. Ikaw po, tito? Tanong ni Isko. Ano na po ang plano niyo ngayon? Tumingin si Leandro sa kalangitan, sa mga batang naglalaro, sa buhay na namumukadkad sa paligid nila. Isang buhay na naging posible dahil sa kanyang pagbagsak. Hindi ko pa alam, Isko. Sagot niya, at sa unang pagkakataon, ang hindi pagkaalam sa hinaharap ay hindi nakakatakot. Ito ay puno ng posibilidad. Hindi ko pa alam, pero sa pagkakataong ito, sisimulan ko ulit sa tamang paraan. Ngumiti si Isko. Alam niyang magiging maayos ang lahat. Ang paghuhukom kay Leandro Villaseñor ay hindi nangyari sa loob ng korte. Nagsimula ito sa isang tanong mula sa isang bata at nagtapos sa isang yakap ng pagpapatawad. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang kunin ng batas, at hinding-hindi malulugi. At sa hardin ng Arturo's Haven, sa ilalim ng sikat ng araw ng Maynila, natagpuan ni Leandro ang pinakamahalaga sa lahat ng ito. Natagpuan niyang muli ang kanyang puso.